Hello, so ito yung reading natin for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Take only what resonates. Bale, hindi ito magre-resonate sa lahat. Unfortunately, hindi ko talaga makukuha lahat ng energy ng Libra sa mundo. Pero okay lang yon. May mga next readings pa naman tayo. Or if you want, you can check yung ating mga other videos na na-upload dyan sa ating channel. Okay? Feel free to like and subscribe, guys, kung hindi ka pa nakasubscribe. If you want to book a personal reading, Madam space P space pa sa dulo, or just simply type hashtag Libra Philippines sa Facebook para mas madali mo siyang ma-search. Simulan natin ang reading. This is for the sign of Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Let's start your reading. Pwede ka makarelate, pwedeng hindi Kung makaka-relate ka, pwedeng hindi 100%. Bahala ka nang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon. Pagpasensya mo na kung medyo nagagalaw yung camera sa tuwing mag-shuffle ako or what. Kasi nakapatong lang yung stand ng phone dito sa table kung saan ako magre-read. Okay? If you don't like the way I read, pwede kang mag-next video. Six of Arrows is here. Yeah, I can see you moving on. Six of Vessels. Pero part of you is parang nagtatanong. I mean, I feel like may iniisip ka regarding a person in the past. And then parang yung nasa isip mo is, naka-move on na ako or nagmo-move on na ako. Pero part of you is iniisip na, pero okay lang kung magkakaroon ng reconciliation sa aming dalawa. Parang ganun. Ang gulo mo sa part na yun. You know, you're being a Libra. Very indecisive. Nandito ka sa part ng buhay mo na, mag-move on na lang kaya ako? Or, gusto ko pa ba ng reconciliation? Parang gano'n, naguguluhan. Check your sun, moon, and rising, guys. And, yeah, you do have here the two of stones. Parang hindi mo alam Hindi mo alam kung ano gagawin mo pag just in case bumalik or dumating itong taong ito. Nandito ka sa part ng buhay mo na hindi mo talaga alam kung tatanggapin mo siya or what. Kasi ng iba sa inyo pwede nakapag-decide na mag-move on na lang kaya ako. Pero part of you is still longing dito sa past na to. So, sino yung person nakakonect mo? Pagdating sa love. Person nakakonect mo pagdating sa love. You do have the Knight of Vessels and the Six of Stones. Ayan. So, itong person na to, meron na tayong, guys, tatlo na yung number na 6 na lumabas. Sa isang tarot deck, sa dami nito, 4 lang ang 6. Okay? Tapos, ang sumunod na card na lumabas, which is the Knight of Vessels. Yan, hindi yung number. So, that's an angel number for you, 666. Okay? For some of you, this is a twin flame connection because the number 6 is like a balanced number yan. Yung isa, this could be twin flames or soulmate. So, Six of Stones. Pwede ito person na to. Ang weird niya kasi naka-move on na siya pero parang may gusto siyang ibigay or i-offer. Two of Vessels. Or minsan na siyang nawala or umalis sa buhay mo pero parang gusto niya mag-offer ng partnership or relationship with the Two of Vessels. Ang weird nun. So, tell me, Spirit guys, angel guys, ano yung emotions nito mga ito? Anong emotions nila sa isa't isa? You do have here the moon on the water. I mean, yung iba sa inyo wala kang clarity, check your dreams. Maybe your dreams can tell you. Inom lang ang tubig. Okay? Pwedeng yung iba sa inyo, imagine,
tignan mo yung mga time na ikaw ay nananaginip kahit tulog or daydreaming. Ano ba yung mga na-imagine mo or iniisip mo regarding this person? I mean, I get it na pwede kang magkaroon ng kalituhan or kaguluhan ngayon because of the placement of the planets ngayon, no? Pwede magkaroon ng mga kalituhan. Or, kaguluhan sa'yo. Especially with regards sa iyong emotions. The Three of Arrows. Yung iba sa inyo kasi may third party situation. So parang si emotion mo, pinipilit mong pigilan or maybe nagiging realistic ka lang with regards sa iyong emotions kasi hello, there's other people na involved. There's third party situation. Whether sa side mo or sa side niya. So nagiging dahilan para sa'yo na isipin na wag ko na lang ituloy itong connection na to kasi masasaktan si ganito, ganyan. So part of you is that. And the Seven of Arrows is here. So some of you pwede may mga insecurities or hindi naman lahat, but some. Anyway, ano yung emotions ng person nito towards you? Emotions niya para sa'yo. Emotions niya, you do have here the Knight of Stones. The Ace of Stones, okay. Page of Arrows. So, nakikita natin emotion niya sa'yo, masyadong block, hindi siya makagawa ng movement. And the Page of Arrows, this person is curious. Kasi pwede may blockage sa inyo eh. Pwede nagkakaroon din ng block regarding sa kung paano siya makakakuha ng information na may kinalaman sa'yo. I can see the word honey. Pwedeng this person is like, pwedeng ang tingin niya sa'yo is like a honey. You're sweet. You're everything I desire for now. Kaya lang bawal. You know the feeling na parang gusto mong kumain ng honey pero may bubuyog. Hindi ka pwede basta kumuha ng honey because may masasaktan or may magagalit. Parang something like that. So, ganun yung energy ng person mo. Parang, especially kung nasa side niya yung third party situation. Hindi siya basta-basta pwedeng kumuha ng information or basta-basta manotice ka or pansinin ka or makipag-communicate sa'yo or kahit simple as tignan yung profile mo is bawal or may bawal. Alam mo yun? So, this could be a reading. King of Arrows. Pero may mga panaka-naka na ginagawa siyang ganun. Ano tawag dito? Patago. Ayun. Patago. Pasulyap-sulyap at patagong pagtingin sa social media or sa profile mo. What will happen in the near future for you? In the near future. Three of Stones. Yan. Ten of Vessels. I can see you being happy in the near future. Lalo na sa area ng home. May mga mailalabas ka like creativity. I feel like yung mas focus mo dito in the near future is the area of your home. And mas nakikita natin may mga gagawin ka sa buhay mo, sa tahanan mo. And if you do have children or kids, yung iba sa inyo meron, I feel like mas magiging masaya ka for them kasi magiging mas open or magkakaroon ka ng time sa kanila. And like, pwedeng magbunga yung kung ano man yung creativity na gagawin mo with your children if you do have one. But anyway, area ng home mo is nakikita natin nagpo-flourish. Namumulaklak. Yung mga magandang pangyayari especially sa area ng home. You do have here the Five of Vessels and the Page of Bowls. Balance. I see this card as a twin flame connection. Kita mo yung dragon dyan, nakapulupot. Red and blue dragons. It's like, they're like
twins. So, yung person na to with the page of bows, I can see action, communication. Pero ito ha, with the 5 of vessels and ecstasy, I feel like itong person na to, patago siya talaga. Nakakita tayo ng communication or pahapyaw na communication na pwedeng gawin niya sa'yo pero patago. It's secret kind of energy. Lalo na kung minsan mo na rin yung ginawa sa kanya. Like, minsan mo na rin siyang itinago or I don't know. Parang ganun. Kung minsan mo na rin siya tinago, whether actual na itinago mo siya or sa communication, yung communication ninyo, minsan mo na itinago. Kahit kanino, maybe sa parents mo, sa if you do have a relationship during the time na may connection kayo, so pwedeng itinago mo doon sa karelasyon mo. So anything na may kinalaman sa pagtatago. So this time mababaliktad yung sitwasyon, ikaw naman ngayon yung itatago niya. Thank you for watching, guys. I love you all and bye-bye.